Buksan po natin yung ating Biblia sa Mateo, Kabanata 16, Matthew 16, verses 13 hanggang sa susunod na mga talata, 27. Nasabi po dito, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan kayo si Juan na tagapagbautismo, sabi po naman ng iba kayo si Elias, at may nagsasabi pang kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong uli ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa inyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang pagpapabawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipaintulot mo sa lupa ay ipapaintulot din sa langit. At maigpit ninyong inuutos sa kanila, sa kanyang mga alagad, na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mula noon, pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya na dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdusa ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Panginoon, wag nawang itulot ng Diyos. Kailanman, hindi iyan mangyayari sa inyo. Ngunit tinarap siya ni Jesus at sinabihan, umalis ka sa harapan ko, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sapagkat sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano pa ang mababayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao sa kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang kanyang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama. Sa panahong iyon, gagantimpalayan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nila. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo yung po. Dito sa ating binasa ay isang karanasan na naranasan ng mga alagad patungkol sa Panginoong Hesus nung siya ay nasa lupa pa. Alam natin na ang pagkakaiba ng lumang tipan at ng bagong tipan ay malayong malayo. Maging mga propeta sa lumang tipan, hindi nila nahulaan yung paraan na gagawin ng Diyos. Maging si Juan, na naganda ng daraanan ng Panginoon, siya mismo ay hindi naintindihan yung plano ng Diyos. Kaya nung siya ay nakakulong na, ang tanong niya nagpapunta siya ng kanyang alagad dun kay Jesus at sinabi, maghahantay pa ba kami ng darating o ikaw na ba yun? Ibig sabihin, yun ay palatandaan na maging siya, hindi niya inaasahan na gano'n yung sitwasyon. Nalilito siya. Bakit? Ganun ang nangyayari kasi ang konsepto ng karamihan na ang Kristong darating ay darating na parang mandirigma, isang makapangyarihang hari na magtataboy sa Roma. Pero hindi ganun yung konsepto. Kaya
Sa mga sulat ni Pedro, sinabi doon na itinago ito sa mga propeta at kinainggitan ng mga lingkod ng Diyos, ng mga propeta, yung naranasan natin ngayon, yung kalagayan natin ngayon. Na sa atin ipinahayag kung ano yung kahanga-hangang kaligtasan na inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Katunayan, nung ipinapaliwanag ni Pablo ang paraan ng kaligtasang ginawa ng Diyos, tinawag niya itong karunungan ng Diyos pero kamangmangan ng mundo. Sa mundo ito'y isang kamangmangan, pero ito'y isang karunungan mula sa Diyos. Pero sabi niya, gumamit siya ng isang salita na ang pinakakarunungan ng tao ay kamangmangan lamang ng Diyos. Pero i-correct ko lang, walang kamangmangan ng Diyos. Parang ginamit niya lang yung konsepto na isabihin na kahit anong galing ng tao, hindi aabot sa Diyos. Kahit doon sa pinakamahinang parte ng Diyos na kung saan ay wala namang kahinaan. Kaya ito yung ating pag-aaralan na ang kaligtasang ibinahayag ng Panginoon ay tatanggapin ng tao at kailangang ipamuhay ng tao. Dito, makita natin si Pedro, habang kasama niya ang Panginoong Yesus, nakikita na ng tao ang palatandaan na siya na nga ang Kristo. Siya ang tagapagligtas. Pero tinanong niya ang mga alagad, anong sabi ng tao patungkol sa akin? Pagkatapos niyang magturo, pagkatapos niyang gumawa ng iba't ibang himala, tinanong niya ang mga alagad, ano ang sabi ng mga tao patungkol sa akin? Makita niyo, bagamat ang tinutukoy ng Old Testament na siya nga ang Kristo. Kasi lahat ng propesiya, ang bulag, makakita, ang pilay, makakalakad, na hindi nagagawa noon. Nung dumating si Jesus, ay biglang nagawa. Na malinaw na siya na, pero yung tao hindi pa rin maniwala na siya nga ang Kristo. Sabi niya, ikay propeta, ikaw si Juan Bautista, ikaw si Elias, ikaw si Jeremias, o isa sa mga propeta. Pero tinanong niya sa mga alagad, kayo, sino ako? Ibig sabihin, mas malinaw sa mga alagad kung sino si Jesus. Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na kataas-taasan. Kahit sabi ng Panginoon kay Pedro, mapalad ka, Pedro. Hindi ito galing sa tao, ito'y galing sa Diyos. Ang Ama ang nagpahayag sa iyo ng katotohanan iyon. Kasi inilihim nga ng Diyos sa mga propeta, inilihim ng Diyos sa sistema ng karunungan ng mundong ito. Inilihim. Pero nalaman ni Pedro, sabi niya, mapalad ka, Pedro. Sinabi na sa iyo ng Ama. Kaya, yun yung unang ating pag-aaralan, pero ibuod ko muna lahat para malinaw yung ating takbo. Na lahat ng unang proseso para tayong maligtas ay kailangan natin ng malinaw na kapahayagan mula sa Diyos. Kailangan malinaw na, bakit ko to gagawin? Bakit siya namatay sa krus? Anong kinalaman nung kanyang resurrection patungkol sa buhay ko? Paano kong naligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus? Yun yung tinatawag natin na information ng katuruan. Yung salita ng Diyos na ipinahayag sa atin at paano natin tinanggap. Kaya maraming napapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman. Nakakalungkot maging sa panahon ngayon. Maraming nangangarap o umaasa na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Nagpapakabait, nagpapakahusay, na isinasantabi ang Panginoon. Na kung saan makita natin walang ibang kaligtasan na matatagpuan sa mundo maliban sa pananalig sa Panginoong Yesus. Yun yung malinaw na informasyon. Pag tiningnan natin Old Testament hanggang New Testament, magkakagulo yung doktrina mo pag hindi ganun yung pinaka-formula ng kaligtasan. Kasi malinaw na sinabi, walang naligtas kahit isa. Noon pa lang sa Old Testament, meron nang gumagawa ng mabuti. Merong namumuhay ng matuwid. Merong gumagawa ng mga rituals, ng mga gusto ng Diyos. Pero sabi ng Bible, walang naging matuwid sa harap ng Diyos. At ang tanging kaligtasan lang ay pananampalataya sa Panginoon. Pagkatapos ng impormasyon, makita natin, pinayag kay Pedro, katunayan, yung salita doon na sa ibabaw ng batong ito,
Pedro, itatayo ko ang iglesia. Ibig niya sabihin niyan, Pedro, pagkatapos sabihin ni Pedro, sabi niya, dahil sa iyo, Pedro, itatayo ko ang iglesia. Pero kung tutusin, yung bato na tinutukoy doon, hindi si Pedro. Bagamat yung pangalan niya, na Cephas, ay katumbas ng Petras, na ibig sabihin small stone. Pero ang maling interpretasyon doon, hindi si Pedro ang dahilan kaya natayo ang iglesia. Siya lang yung nagpahayag. Ang dahilan kaya natayo yung iglesia, yung kapahayagan na si Jesus ang tagapagligtas. Yung sinabi niya, ikaw ang Kristo. Ikaw ang anak ng Diyos na kataas-taasan. Ang ibig sabihin ng Kristo, magliligtas sa bayan ng Israel. Magliligtas sa tao mula sa pagkalipin. Nung ipahayag yan, ni Pedro, sabi niya, mula sa kapahayagan mong yan, itatayo ko yung aking iglesia. Kaya nung Acts chapter 2, nung nangangaral si Pedro, makita natin na itayo ang unang iglesia. At maging sa panahon ngayon, sa tuwing ipinapangaral na si Jesus ang tagapagligtas, nagsisimulang maitayo ang iglesia. Kahit wala na si Pedro. Kaya yun yung kapahayagan. Ang kaligtasan dumarating sa impormasyon patungkol sa plano ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya lahat ng authority, sabi niya, ibinigay nila sa mga nagpapahayag ng ito, sa mga alagad. Pangalawa, na makikita natin ay yung pagkatapos nung malinaw na kay Jesus, na alam na ng alagad na siya ang Kristo, sinabi niya naman yung gagawin ng Kristo. Yung mangyayari sa Kristo. Huliin ako, dadakip ako, pahirapan ako, ako'y papatayin. Pero sa ikatlong araw, ako'y mabubuhay, maguli. Dagli siyang kinuha ni Pedro at nilayo sa karamihan. At pagkatapos sabi, Panginoon, hindi ako papayag mangyari yan. Huwag itulot ng Diyos. Proprotectionan kita. Parang ganun yung pagkakabida ni Pedro. Tumingin si Jesus sa kanya na may pagkamangha. Hindi pagkamangha dahil ang galing ng alagad kong to, ayaw ako mapahamak. Di ba? Kundi pagkamangha na, kala ko ba alam mo na ako ang Kristo? Pero ngayon ikaw yung hadlang sa purpose ng Kristo. Ikaw yung sagabal para mangyari yung plano ng Kristo. Ano bang plano ng Kristo? Bayaran ang ating kasalanan. Mamatay dun sa krus upang ang ating kasalanan may bayaran. Biglang etong Pedro na nagpahayag ng dakilang kapayagan mula sa Ama, siya rin ang nagiging hadlang para mangyari yung plano ng Ama. Kaya sabi niya, lumagay ka sa likod ko, Satanas. Wala pang ilang minuto o ilang oras, hindi pa lumipas ang isang araw, yung tao na pinahayagan ng Ama, ang ginamit naman ni Satanas para hadlangan ang plano ng Diyos. Minsan, ito yung problema at doon tayo tutungo sa pangalawang lesson natin na yung katuruan na ating tinatanggap dapat umaayon doon sa ating mga gawa. Hindi pwedeng maging katuruan lang siya. Hindi pwedeng alam lang natin siya. Kailangan umaayon dun sa ating mga desisyon, sa ating mga gawain. Dapat pumapasok sa puso at naipapamuhay. Pagkatapos nun, makita natin, nung pagkahayag ni Jesus ng bagay na yun, tinukoy niya na yung susunod na talata mula sa verse 20 hanggang 23, yung tungkol sa deny yourself. Kalimutan mo ang iyong sarili. Kung gusto nyong mapagpala, gusto nyong mabuhay, ialay mo ang iyong buhay. Ang nag-iingat ng kanyang buhay sa mundong ito ay siyang nawawalan, ngunit ang magbigay ng kanyang buhay para sa akin ay lalong madadagdagan ito. Nakita natin yung talata na anong gagawin ng isang tao kung makamtan niya man ang lahat dito sa mundo pero ang kanyang kaluluwa ay mapahamak. Kaya dinain doon yung pamumuhay ng isang nasa Panginoon ay bagong sistema sa sistema ng mundong ating ginagalawan. Ito na yung system. Ang system ng mundo, laging bida ang sarili. Ang sistema ng mundo, dapat gagawin ko to para sa aking sarili. Ang sistema ng mga taong ligtas, gagawin ko to para sa Panginoon, kalilimutan ko yung aking sarili. Yan ang mabigat nating
kalaban. Yan ang mahirap nating kalaban. Katulad sa mga nag-aral tayo, mga nakapag-aral tayo. Naalala ko nung mga sa elementary, pag may exam, kailangan mong kabisaduhin yung mga tinuro ng teacher. Gawa ka ng halos nire-recite mo yung pagkakasunod, yung order, o kaya yung formula ng math, di ba? Pagkatapos, pagdating ng exam, pag tama yung na-review mo, ang taas ng grade mo. Minsan may nakausap akong engineer, sabi niya, yung lahat ba ng pinag-aaralan ng bata, pag siya'y matanda na, magagamit niya pa rin. Yun yung problema. Na-master mo yung maraming sinabi sa exam, pero yung application nito sa buhay, hindi natin alam. Halimbawa, sa math, yung square root, pinipilit natin i-solve yan. Ang tanong, saan ginagamit ba sa totoong buhay yung square root? Saan ba yan ina-apply? Paano mo yung may apply sa pang-araw-araw na buhay? Yung pag-aaral natin sa parts ng body, sa anatomy, sa botany, minsan kabisado natin, pero paano mo siyang ina-apply? Paano mo siyang naisa sa buhay? Paano ka makikinabang dun sa lahat ng pinag-aralan mo nung elementary? O okay lang sa college kasi kurso na natin ang itinuturo sa iyo. Wala nang iba. Hindi rumble pa. Pero nung elementary, high school, ang daming itinuro sa atin na minsan hindi mo pag-aaralan nung sa profession mo, dun sa career na pinili mo. Pero ang tanong, paano mo siyang pinakinabangan? Lalo na ang chemistry, may computation pa ng mga substance niya. Di ba? Paano mo siya maintindihan? Minsan, yun yung problema. Mas madaling alamin ang maraming bagay, pero minsan mahirap i-apply. Paano siyang i-apply? Hindi alam paano i-apply. Hindi alam paano gamitin. At sa ating pag-aaral, ganun din yung nangyari. Alam ni Pedro na siya ang Kristo, pero hindi niya alam paano i-apply patungkol sa Kristo. Anong mangyayari ba sa Kristo? Anong gagawin ng Kristo? Hindi niya alam. Kaya sa unang ating pag-aaral, idinidiin natin ay yung pag-unawa sa katuruan o kaya tipanan. Yan ang unang natin. Pinaka-title natin, Kaalamang Nagiging Pakinabang. Kaalamang Nagiging Pakinabang, ito yung pinaka-titulo ng ating pag-aaral. Ang unang topic natin ay yung pangunawa sa katuruan o tipanan. Dapat alam natin yung katuruan na pinasok mo o yung tipanan na pinasok mo. Minsan, nag-apply kami nung hindi pa kalakasan ng Wi-Fi, nag-apply kami ng nag-subscribe kami, pero dahil may papapirma sa yung papel, pagkahaba-haba at ang liliit ng letra, sir, basahin mo muna bago ako pumirma. Kaya gagawin mo na lang, magtatanong ka, ano bang tapos sasabihin sa'yo, pipirmahan mo na lang kasi ang haba. Pagkatapos, nagkaroon ng bagyo sa amin, halos 1.5 buwan na wala kaming kuryente. Ibig sabihin, 1.5 buwan na hindi namin nagamit. Hanggang naikabit siya, 3 buwan na. Kasi bago siya naging functional, hindi naikabit yung kuryente namin, pero sa ibang lugar hindi pa naikabit. Kaya naging functional yung Wi-Fi, 3 months. Pagdating nun, dahil hindi ako nagbayad, yung pala, babayaran mo rin yung 3 months kahit hindi mo nagamit kasi nandun yun sa kontrata. Doon yun sa usapan. Nagre-reklamo ko, pero sir, wala kayong magawa kasi nasa kontrata yun. Diba? Kaya, ginawa ko, hindi ko na lang siya ginamit, panay ang text doon sa cellphone ko at sinasabi na yung kailangan kong bayaran. Naiya naman ako kasi pastor ako, binayaran ko na lang. Tapos sumalis na lang. Tinapos ko yung 1 year, binayaran ko. Kaya lang, yung susunod na pagpasok ko, yun agad ang tinatanong ko. Paano pag nagkabagyo, ganito, o ganito sir gawin nyo, pwede naman yan. Kaya lang, punta agad kayo sa opisina, magpa-cut nyo, yan. Kaya, ibig sabihin, yun yung disadvantage na pumasok ka sa isang tipanan,
isang kontrata, pero hindi mo alam yung paano gumalaw dun sa kontrata. Ano yung responsibilidad mo? At ano yung responsibilidad nila? Ano yung limitasyon mo? At ano yung limitasyon nila? Yun yung problema. At maging sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, alam nyo, hindi lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos ay gumagalaw ayon sa salita ng Diyos. Katunayan, kung babalik natin yung church history, yung una, nung New Testament church, makita natin ang katuroang alam nila ay monotheism. Merong iisang Diyos. Kaya hindi nila matanggap si Jesus. Kasi si Jesus, inaangkit niya ang pagka-Diyos. Marami siyang binabanggit na inaangkin niya yung pagiging Diyos. Kaya blasphemous. Blasphemy, isang kalapastangan ng kapahayagan para sa mga dating Judaism, na siyang unang reliyon na nakipagtipan ang Diyos. Kaya, kalaunan naging kalaban sila. Isama mo pa yung mga reliyon ng Grego, ng Stoic, reliyon ng paganism. Kaya, para sa mga halagad, napakahirap yung pangangaral kasi kakaiba. Hindi siya kaparehas ng ibang reliyon. Sila merong pagkakaparehas patungkol sa Diyos. May pagkakahawig ng konti patungkol sa Diyos. Pero nag-iisa ang katuroang Kristiyano na yung tagapagligtas ay namatay sa krus. Parang sa panahon natin ngayon, yung tagapagligtas na firing squad, yan. O kaya, yung tagapagligtas isinalang sa silya elektrika. Mahirap paniwalaan, pero ipinilit at ipinahayag yung salita ng Diyos hanggang marami ang nakakilala. Nung nakakilala na sila, sila'y nagtitipon-tipon araw-araw para pag-aralan ang salita ng Diyos. At pagkatapos nilang pag-aralan, bago sila mag-iwalay, pag-aaralan din nila paano isabuhay. Kaya paglabas nila, alam na nila ang gagawin nila sa bahay nila. Kasi ang unang iniisip nila, sa kapahayagang ito ng Diyos, ano ang gagawin ko sa bahay? Paano yung pakipagrelasyon ko sa asawa ko? Paano yung pakipag-ugnayan ko sa mga kapitbahay ko? At agad na babago sila kasi ang plano nila, ang kaisipan nila sa salita ng Diyos, paanong ipamuhay. Nung nakipagtipan na sila sa Panginoon, yung buong buhay na nila nakalaan para sa pagsunod sa Panginoon. Kaya napakalaga nung ginampanan noon patungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa unang pakipagtipan natin sa Panginoon, marami pa tayong hindi alam. Kaya kailangan nating magsaliksik, kailangan nating mag-aral, kailangan nating alamin yung plano ng Diyos. Kasi kung yung ang may alam na, ang problema natin paano niyang i-apply, paano na kaya yung walang alam? Ano yung i-apply niya? Di ba? Kaya ang unang-una talaga, sabi ng Biblia, faith cometh by the hearing of the Word of God. Sa pamamagitan ng pagkikinig ng salita ng Diyos, pamamagitan ng pangunawa sa salita ng Diyos. Maging sa Matthew 28 verse 16, nung sa Ascension, nung si Jesus ay aakyat na sa langit, pagkatapos niyang magturo 40 days and 40 nights, nabuhay siya maguli, nakita ng mga alagad yung kanyang pagkabuhay na maguli. Pagkatapos nung siya'y aakyat na, dun sa 120 disciples, kung tutusin ayon sa Corinthians, 500 yung mga naroon. Nung siya'y naroon sa pero yung dinatnan ng Banal Espiritu 120 lang. Pero yung kausap niya yung 500 disciples, makita natin sa verse 16. Ang sabi niya na nang dumating nga si Jesus, verse 16 ng Matthew 28, no? Sabi niya dun, nung pagkakataon dun sa 500 nakikinig sa Panginoon, marami sa kanila ang sumamba kay Jesus dahil naunawaan nila. Pero meron sa kanila na, sige, pakituloy. Datapat nagsiparoon ang mga 11 alagad sa Galilea, sa bundok na at nang siya'y kanilang makita,
ay kanilang sinamba siya, datapwat ang ilan ay nag-alinlangan. Tingnan nyo. Nakipagkita siya dun sa kanyang disciples. Pagkatapos nung akyat na siya sa langit, andito na yung 500 disciples. Yung 500 disciples, nung makita nila si Jesus, ay oo nga, nabuhay siyang maguli. Totoo yung sinabi. Totoo yung kanyang pinahayag. Pero yung iba, nung makita na totoo yung kanyang sinabi, yung aral na tinanggap nila ay totoo, sila'y sumamba sa Panginoon. Pero sabi, yung ilan, nag-alinlangan. Ito yung pinasabi natin, na dapat yung katuruan na ating tinanggap ay dapat maintindihan at maunawaan. Kasi kung ang katuruan ay hindi malinaw, ganyan mangyayari sa atin. Mag-aalinlangan tayo. Paano siya tanggapin? Pagharap pa lang natin sa tao, mag-aalinlangan tayo. Paano nating ipahayag? Kung bakit si Jesus ang tagapagligtas? Sa murang edad, nakita namin yung patungkol doon sa iba-ibang doktrina na intindihan namin. Kung paano mo ipapaliwanag na si Jesus nga ang tagapagligtas, na si Jesus ay Diyos, na ang Banal Espiritu ay person, yung Trinity ay totoo. Minsan, dun sa mga bagay na yun, natatakot tayong makipag-usap kasi hindi malinaw sa atin yung ganung katuruan nakasama sa ating tinanggap na tipanan. Hindi naman pwedeng tumanggap tayo ng tipanan na hindi kasama yung buong package ng katauhan ng Diyos, ng paraan ng kaligtasan, yung paraan ng pamumuhay, kasama lahat yun. Pero lahat ng yun ay dapat malinaw at maunawaan kasi masasayang lang. Dito sa umpisa, makita natin ang focus nito ay yung grace and love of God. Paano ipinapahayag sa atin ang katotohanan at kung paano pumapasok sa atin ang katotohanan. Maalala nyo yung mga alagad, sabi niya, darating ang araw, pag-uusigin kayo, huwag kayong matakot. Akong lalagay sa bibig nyo. Akong magsasabi kung anong sasabihin nyo. Kaya yung ibang kasamahan ko dati nun sa mga pastors na nakilala ko, minsan ayaw mag-aral nung iba. Kasi sabi niya, may Banal Espiritu naman na magpapahayag sa amin kung ano yung dapat naming malaman. Ang problema, kung hindi ka nag-aral, anong ipapaalala sa iyo ng Panginoon? Di ba? Anong ipapaalala sa iyo? Halimbawa, sabi mo, ang Panginoon bibigay ng karunungan para kaya yung isang bata, hindi nung exam niya, hindi nag-review. Panginoon, nananampalataya ako sa iyo, papasa ako sa exam na to. Hindi siya nag-review. Pagkatapos, ang tanong, anong tingin natin doon? Mechanical? Ituturo sa iyo ng Panginoon yung sagot, isa-isa? O pwede mo siyang tanungin, Panginoon, ano ba yung sagot dito sa number 2? Kapag hindi natin naiintindihan yung salita ng Diyos na ating narinig, magagamit natin sa mali. Ang sabi ng Panginoon, pag ikay nililitis at inuusig, dahil sa akin, akong lalagay sa iyo. Hindi yung inuusig ng teacher kasi mababa exam mo. Di ba? Walang kinalaman yun sa exam. Ngayon, ang punto natin, napakaalaga nung pangunawa, nung pag-intindi patungkol sa bagay na to. Si Pedro, ang linaw-linaw sa kanya, ikaw nga ang Kristo. Pero hindi malinaw sa kanya, paano gagalaw ang Kristo at anong gagampanan ng Kristo sa buhay niya. Isipin nyo, ano yung mga mali niya? Una, hadlangan niya yung pagkamatay ng Kristo. Yun nga, yung magiging tagumpay ng Kristo para magawa niya yung purpose niya. Pangalawa, ililigtas niya ang Panginoon. Di ba? Tanong, gampanin ba ng Kristiyano na iligtas mo ang Panginoon o ang Panginoon ang magliligtas sa iyo? Doon sa oras na yun, hinila niya si Jesus, Panginoon. Ba't niya hinila? Ba't niya inilayo? Kasi baka sumagot yung mga kasama niya, Panginoon, liligtas ka rin namin. Buti na lang hinila niya, siya lang yung maisang napahiya sa Panginoon. Siya yung mag-isa na na-rebuke dun sa mali niyang interpretasyon pagdating sa kaligtasan na inaalok ng Panginoon. Mga kapatid, trabaho ng Diyos na katipan natin yung pagliligtas sa atin. Siya ang gumawa nun. Siya ang nagplano nun. Hindi ikaw, hindi yung gawa mo, hindi yung kaalaman mo,
kundi dahil sa pananampalataya mo na tumanggap doon sa tipanan na inaalok sa iyo. At yun ang dahilan ng kaligtasan. Kaya yung anumang kahalagahan ng impormasyon na dapat malaman natin tungkol sa Diyos ay hindi biro. Isang mahalagang bagay na dapat nating intindihin. Sabi nga ng Old Testament, napapahamak yung isang tao dahil sa kawalan ng kaalaman. At maging si Solomon na nabuhay na pinakamatalino, bagamat nakita niya yung pagiging walang kabuluhan ng mga bagay, sabi niya, pinilit kong magpakatalino, pero may mga taong hindi matatalino, yung mga anak niya, nung pagkatapos niyang mag-invest ng maraming bagay, pag siya'y namatay, mamanahin ng anak niya na hindi matalino. Sabi niya, parehas lang pala. Pero kahit sa kabila ng lahat ng yun, nakita ko pa rin ang malaking kaigatan ng may alam. Malaki ang kalamangan ng may alam. Maging sa lahat ng impormasyon natin sa bagay-bagay, sa mundo. Meron nga akong isang narinig na lagi kong pinangawakan. Yung sabi niya, ano tawag doon? Yung ignorance is expensive. Yan. Sabi sa akin nung isang kasama, ignorance is expensive. Nung una hindi ko maintindihan, pero nung kalaunan, pinaliwanag niya, halimbawa, pumutok yung ilaw mo. Pag wala kang alam dun sa paggawa ng ilaw, kukuha ka ng electrician na gagawa noon. Pero kung alam mo, ikaw na mismo maghahanap, magto-troubleshoot, at ikaw na mismo gagawa. Pag nasira yung sasakyan mo, kahit simpleng sira, ipapahila mo yan, magkano yung towing, pagdating doon, simple lang pala sira. Pagdating ng mekaniko, nakita niya wala kang kaalam-alam, sabi niya, ay, kailangan mong bumili ng ganito, bumili ng ganito. Ang laki ng ginastos mo. Yung pala, simple lang pala ang sira. Kaya, napakamahal ng pagiging ignorante. Gagastos at gagastos ka araw-araw. Di ba? Pangalawa, pagdating sa buhay mo, kalugian din. Hindi mo naman pala kailangan itakbo sa ospital, nagpatawag ka pa ambulansya pagdating doon ng doktor. Ay, sir, ganito lang yan. Minsan, simple lang pala, sayang yung lahat ng kaba na naranasan mo, lahat ng pangamba. Kaya napakalaga. Pangalawang bagay, hindi lang yung sa kaisipan, karunungan na ini-impart natin, na natututunan natin sa bawat pagmimensahe, bawat kapahayagan, bawat pagbabasa natin. Yung pangalawa, yung katuruan na to, dapat maisapuso. Ito na yung isapuso ang katuruan o tipanan. No? Yung pinasok mong tipanan, hindi pwedeng mananatiling katuruan lang siya. Dapat maging bahagi na yan ng puso mo. Mahalin mo siya. Gawin mo siya. Sa umpisa, may mga bagay na pinipilit natin yung sarili natin para gawin siya. Pero darating panahon, kaya mo siya ginagawa kasi gusto mo siya. At yun yung nais nating sabihin. Pagkatapos mong maintindihan yung katuruan, yung tipanan, dapat naman mong ma-appreciate or mapahalagan o makita yung pakinabang nang sa ganun, hindi mo lang siya ginagawa dahil nakatali ka sa kasunduan, kundi kaya mo siya ginagawa, alam mo, napakalaga at napakalaking paginabang ang gawin yung katuruan na yun. Kasi dito, lalo na sa atin, alam nyo ba, minsan magbi-meeting kami sa mga association na kinakasalihan ko. Pagkatapos lalabas dyan yung mga parang congressman ng kaisipan. Magsasuggest ng ganito, suggest. Ang ganda. Napakaganda. Pero yung next meeting namin, next month, asama pag-uusapan uli nun, walang na-implement. Kumbaga parang pagdating sa pag-implement, hindi ganun kadali. Pagdating sa pagsasabi ng idea, napakadali. Yun yung hirap. Kaya makita mo, walang nangyayari hanggang yung ibang membro, alis na, wala naman nangyayari. Puro yun at yun pa rin ang pinag-uusapan. Dito, basahin natin dun sa may verse 20 to 23, makita natin si Pedro, balikan natin uli. Sabi niya dito, ay sa may verse, 20 to 23, at maigpit niyang inutusan ng kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. At mula roon ay pinaalam
na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya na dapat siyang magtungo sa Jerusalem, kung saan siya ipapako, no? At magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan. Ito yung mga Sanhedrin, punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ito yung lumitis sa kanya nung 71 elders. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling bubuhayin. Kita nyo pati yung kanyang pagkabuhay na maguli, ipinahayag niya na, inilinaw niya na. Ito yung trabaho, ito yung mangyayari. Ito yung aking itinerary. Ito yung mangyayari sa akin. Huwag kayong matakot. Katunayan, pag binasa niyo yung Book of John, mas mahaba ang talakayan. Mas matindi yung comfort niya. Yung aking pag-alis, pakinabang nyo, kasi pagdating pag ako'y nakalis na, mag-intercede ako sa inyo, ako ang mamamagitan sa inyo, yun ang binabanggit sa Book of John. Pero dito, binuod na lang, pero malinaw na ipinahayag ng Panginoon, ano yung mangyayari, ano yung magiging function. Pero sa sitwasyon, nagkaroon ng problema. Hindi matanggap ni Pedro yung sistema. Hindi matanggap ni Pedro na ganun ang mangyayari. Kaya makita niyo yung sagot, hindi galing sa Ama yung idea mo, kundi galing sa tao. Kanina, galing sa Ama yung kapahayagan sa iyo. Kaya mapalad ka at hindi galing kanino man. Pero dito naman, nung nahadlangan niya yung pagkamatay ni Jesus, sabi niya, galing sa tao yung sinasabi mo. Hindi yan galing sa Diyos. Kaya dito, ang pagsasagawa nung katuruan ay hindi madali. Ito'y kakaiba. Tingnan niyo yung katuruan ng Panginoong Yesus. Pag tingnan niyo, lahat halos ng katuruan ng Panginoong Yesus, baliktad sa sistema ng mundo. Hindi baliktad sa moralidad, parehas. Yung paggawa ng mabuti, pagtulong sa mahirap, parehas yan, ginagawa rin niya ng mundo. Paggalang sa magulang, di ba? Pag-aaral ng mabuti, ginagawa lahat yan. Pero anong iba? Yung nagdadrive sa iyo para gawin yun. Yung nagtutulak sa iyo para gawin yun. May sistema ang mundo at may sistema ang Diyos. Sa sistema ng Diyos, kaya mo yun ginagawa para sa kalwalhatian ng Panginoon at para makatulong sa ibang tao, para makatulong sa gawain ng Panginoon. Yun ang sistema ng Panginoon na siyang mahirap tanggapin ng mundo. Sa mundo, pwede silang maging mapagbigay. Pero sa sistema nila, balang araw, tatakbo ko, alam ko, boboto nyo ako. Mag-invest ako sa inyo, di ba? O balang araw, ipagmasabi nyo, mabait ako. Di ba? Parang si Napoleon Bonaparte, nung merong humingi ng limos, sabi niya sa tauhan niya, bigyan mo patayuan mo ng bahay. Sabi nung taon niya, sir, wag ka na mag-abala, bigyan na lang natin ng pera. Sagot ni Bonaparte, baka ipagsabi nung taong to, yung perang ibibigay ko sa kanya. Ayokong maliit ang tingin sa akin ng tao, kaya ipagpagawa mo siya ng bahay. Para pag pinagsabi niya, ibig sabihin, kaya siya nagbibigay hindi para sa pagmamahal sa tao, kundi pagmamahal sa sarili niya. At yan ang sistema ng mundo. Yan ang kalakaran ng mundo. Pwede kang maging mabait, pero dahil sa iyo, dahil sa pakinabang mo, dahil sa makukuha mo. Pero sa sistema ng Diyos, baliktad. Kaya ka magiging mabait dahil sa Kanya. Kaya ka magiging mabait dahil sa tao. Dahil may taong nangangailangan. Kaya medyo mahirap yung pag-apply. Mahirap yung pagsasabuhay. Kaya kailangang isa puso Kailangang ilagay sa puso. Minsan may mga pagkakataon na gumagawa kami sa Cagayan ng mga pag-iipon, ng mga ayuda, katulad nung dati nung nagkaroon ng bagyong Odette. Lahat ng churches dun, through association, nag-ipon kami para tumulong sa bagyong Odette. Pero pagdating dun sa pagtulong, makikita mo yung attitude ng tao kung talagang biblical siya o hindi. Kasi una, sa lahat siguro ng bansa ay ng bayan, kaming taga-Cagayan ang tumanggap ng sobrang laking tulong.
nung nagkaroon ng baha sa amin. Talagang buong mundo, pati ibang bansa, tumulong sa amin. Halos ang kwentuhan nga doon, pwede nang magtayo ng grocery yung isang bahay. Sa dami ng dumarating. Halos sa dami ng dilatang tinatanggap nila araw-araw, nilalatag nila, nilalagay nila sa, ibinebenta nila doon sa malalayo, 10 pesos ang isa nung dilata. Kasi halos di na nila makain. Halos wala na silang mapaglagyan ng bigas nila kasi sa isang araw, ilan yung dumarating doon sa area na yun. Kaya kami na mga taga-Gayan, nung may magsabi na kailangan tumulong, eto na kaming pastor, mag-encourage na kami. Mga kapatid, tayo naman ang gumawa ng tulong na ipinarana sa atin ng Panginoon. Magugulat ka, pag tulong, hirap, ang hirap. May mga big church o big association. Pagtingin mo yung tulong na ibibigay nila, pagkaliit-liit. May isang lugar na tumanggap ng napakaraming blessing, pero pagdating sa pagtulong, ang hirap. Mga kapatid, pinag-uusapan natin mga pastors, mga church leaders, hindi Christians, yung tumulong noon, mga non-Christians. Minsan, nakakalungkot, mas magaling pang mag-practice yung non-Christians kaysa dun sa Christian. Minsan, sabi ko nga, kung tayong pastor ang hindi nakakaintindi ng bagay na to, paano mo siyang ipapangaral? Dahil ikaw yung nangangaral niyan, dapat ikaw ang number 1 na nagpapatupad niyan. Hindi mo pwedeng ipangaral yung bagay na hindi mo ginagawa. Hypocrisy yun. Hindi mo pwedeng sabihin sa tao yung bagay na mismong ikaw hindi mo magawa. Sabi ng Biblia sa mga Pariseo, kayo yung mga paimbabaw. Pinapapasan nyo sa tao yung mabibigat na bagay, pero kayo ni daliri nyo hindi bumubuhat o hindi kumakanti. Ang katuruan na ipinapahayag sa atin, kaya yan ipinahayag para isabuhay, para gawin, para ipatupad. At yun yung gusto ng Panginoon. Yung puso natin, yun na yung aasamin. May mga gusto tayong gawin araw-araw. Pero dun sa gusto nating gawin, alin dun yung plano ng Panginoon? Alin dun yung gusto ng Panginoon? Hindi naman killjoy ang Panginoon na pag sa Panginoon ka na, bawal ka nang magtrabaho, bawal ka nang manood ng TV, bawal ka nang mamasyal. Hindi ganoon ang konsepto. Ang gusto lang ng Panginoon, sa lahat ng gagawin mo habang ginagawa mo yan, gawin mo yan para sa kalwalhatian ng Panginoon. Bahalang araw, magagamit mo yan para sa pagmiministeryo sa Panginoon, bilang testimonya sa Panginoon. At yun yung napakalaga, na yung tipanan na ating tinanggap, dapat nararamdaman nung katipan. Alam niyo yan ang kaibahan ng contract tsaka ng covenant. Malaking kaibahan. Bagamat parang sa ngayon, walang ibang salita na babagay dun sa tipanan, kundi yung word na contract. Kaya lang ang kaibahan nila, ang tipanan ay bunga ng mabuting bagay na nakita mo, kaya ka pumayag at pumasok. Yung contract, inilalagay para masigurado mo na pagpasok mo hindi ka malulugi. Kumbaga parang diskumpiyado yung contract. Naglalagay ng patakaran para wag makagawa ng masama yung kapartido mo. Pero sa tipanan hindi. Dahil natagpuan mo na yung pinakamabuti, pinakamagandang bagay na nakita mo, pumapayag kang magpasakop sa kanya. Yun yung tipanan. Yun yung ginawa sa atin ng Panginoon. Pinaranas niya sa atin ang mabuting bagay, tapos inalok ka niya, tapos pumasok ka sa pastulan, nandun ka sa tipanan ng Panginoon. At makita mo, kahit minsan nagkukulang tayo, hindi nagkukulang ang Panginoon. Pero hindi naman pwedeng sabihin na habang buhay tayo nagkukulang. Hindi. Habang nakikita natin yung kabutihan ng Panginoon, nahihiya tayo dun sa ating pagkukulang. Kaya unti-unti, nagbabago tayo, nadidevelop tayo, hanggang sa darating panahon, nandun na tayo sa kalagayan na tayo na ang nagpo-promote ng tipanan para sa ibang tao. Tayo na yung nagyayaya sa ibang tao ng tipanan. Kailanman hindi mo iaalok yung bagay na hindi ka nasiyahan. Hindi mo ipagmamalaki sa ibang tao yung isang bagay na pinasok mo na hindi ka nasiyahan kailanman. At yun yung pangatlong bagay na pupuntahan natin na dapat isinasagawa yung tipanan. Isinasabuhay. Kumbaga part na siya ng sistema ng buhay mo.
part na siya. Doon sa sabi ni Pep, doon sa dulo, sabi niya sa may verse 24, sabi niya, sinabi ni Jesus ang kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas sa kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano nga ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano pa ang mababayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang panahon, sabi niya doon, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ng kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyon, gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Ito na yung panghuli na nagpapahayag kung paanong mamuhay sa loob ng tipanan. Sabi niya, dun sa loob ng tipanan, ibig sabihin nun, nung pumasok ka sa tipanan, ginamit ko yung konseptong, yung eksena na to, para makita natin yung koneksyon nung ating ginagawang pagkarinig, pagpasok, at paano tayong mamuhay bilang nasa Panginoon. Itong kalagayan ng mga alagad. Dito, makita natin nung pagkabanggit ni Pedro na proprotektahan niya si Jesus, na siyang salungat dun sa plano ng tagapagligtas na Panginoon, ganyan itong nirebuke pagkatapos binanggit niya ito. Yung word na kalimutan ang sarili. Ang naging number 1 kalaban ni Jesus para gawin yung kanyang pagkamatay sa krus, yung kanyang sarili. Kaya doon sa prayer niya sa Garden of Gethsemane, kung pwede, palampasin mo itong sarong ito. Huwag mangyari sa akin, Panginoon. 3 beses niyang pinilay. Pero ang sa dulo ng prayer niya, laging naroon kung ano yung gusto mo, siyang pangyarihin mo. Huwag yung kalooban ko, huwag yung nais ko, Panginoon. Kundi yung nais mo ang gawin mo para sa akin. Lagi niyang dinidiin yung bagay na yon. Pero makita natin, hirap si Jesus gampanan yung bagay na yon. Kasi dahil sa human flesh na nasa kanya. Sa panahon natin, maging mga alagad, ay ganun din yung nangyari. Number 1 problema natin, yung sarili natin. Makita natin yung mga alagad, 3.5 years nilang nakasama si Jesus. Pero sa kabila nung nakita nila ng kanilang mga mata, narinig ng kanilang mga tenga, yung lahat ng ginawa ng kanilang Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon, darating ang mga oras, biglang sabihin ni Jesus, hanggang kailan ako magtitiis sa inyo, mga maliliit ang pananampalataya? Naalala nyo sa Sea of Galilee? Diba? Tumawid sila. 2 beses nangyari yun. Yung una, nung wala si Jesus. Pangalawa, yung kasama si Jesus, natutulog si Jesus. Pero parehas ang naging resulta, lahat sila ay natakot pagkatapos nilang makita paanong nagpagaling si Jesus, paanong ginawang pinarami yung tinapay at isda. Pagkatapos nilang makita ng lahat ng kapangyarihan ni Jesus, pagdating dun, parang takot na takot sila at walang magliligtas sa kanila. Kaya lagi sabi ni Jesus, napakaliit ng inyong pananampalataya. Doon sa Transfiguration, umakyat si Jesus sa bundok kasama yung 3 at nakita nila yung kapangyarihan. Pero yung 9 na natira, nandun sa baba, may sakit na pinapag-pray nila. Ayaw gumaling. Pagbaba ni Jesus, sabi niya, hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Mga maliliit ang pananampalataya. Ibig sabihin, kahit kasama nila si Jesus, ang gusto ni Jesus, kung ano yung ginagawa ko, gawin nyo. Pero makikita niya, kulang yung kakayahan nila. Lahat tayo dumaan doon. Kasi yung alamin yung katotohanan at paniwalaan, isang maikling panahon o proseso ang bagay na yon. Pero yung katuruan, paanong isa puso, isang mahabang proseso. Isang matagal na proseso bago
maisagawa. Kailangan ng pagsuko ng kabuuan, ng iyong kaalaman, pagtapon ng lahat ng iyong katuruan, at pagtanggap sa bagong katuruan na nais ng Panginoon sa iyo. Lahat tayo nung mabuhay tayo sa mundo, nangangarap tayo para sa sarili natin. May sarili tayong pangarap, may sarili tayong ambisyon, may sarili tayong gusto. Pero nung dumating ang tipanan ng Panginoon, pinakilaman niya yung gusto natin. Anak, meron akong mas magandang gusto sa iyo. At yun yung hinihingi ng Panginoon, paano mong i-consider o palagaan, Panginoon, mas gusto ko na yung gusto mo kaysa sa gusto ko. Yun yung mabigat, yun yung mahirap. Madalas, mas nananaig yung gusto natin pagdating sa mga bagay-bagay, sa pakikisama, sa samahan. Pero mga kapatid, ang unang gagawin ng Diyos, magtrabaho para sa iyo. Tatrabahuin ng Panginoon ang bawat isa sa atin kung paanong mag-mature tayo. At pagkatapos nun, tatrabahuin naman ng Panginoon kung paano kang gamitin para sa iba. Yun yung procedure. Yun yung laging paraan. Nakita natin kanina, paanong isa puso, paanong isa buhay, paanong gawin. Yung susunod na isagawa, yung tipanan, ito na yung lifestyle, ito na yung service, ito na yung pagiging ambassador. Ang gusto ng Panginoon, ambassador ka. Kaya lang para ka maging ambassador, walang nasa isip sa iyo kundi ang Panginoon. Deny yourself. Kalimutan mo yung sarili mo. Yung mga ambassador dun sa Hong Kong, sa ibang bansa, di ba? Pag pinagbigyan nila yung sarili nila, katakot-takot na kalokohan ang gagawin nila. Bakit? Mas kapangyarihan sila sa araw, sa oras na yun. Lahat ng Pilipinong nandoon, kung anong gusto nilang gawin, magagawa nila. Pero pag naintindihan nila, representative lang sila para proteksyonan ng mga Pilipino, makita mo, nakakalimutan nila yung pangarap nila. Ni sarili nila, hindi nila maalala. Ang iniisip lang nila, anong nangyayari sa aking mga kababayan, musta na to. Pero pag ambassador ka na wala kang pakialam, asama mo, gagala-gala ka, mag-enjoy ka, tatanggap ka ng sahod na hindi ka nagtatrabaho sa kapakanan ng iba. Tayo, sabi ng Biblia, tayo ambassador. Sabi niya sa 2 Corinthians, we are ambassador of Christ. Nire-represent natin si Kristo, hindi yung pangarap natin, hindi yung talino natin, hindi yung kakayanan natin. Ang nire-represent natin sa tao, si Kristo mismo. Yung karakter ni Kristo, yung nakipagtipan sa atin. Nagre-reflect na. Ito na yung mula sa pagiging tupa, ginagawa kanyang pastol. Mula sa pagiging tupa, ginagawa kanyang modelo para hanapin yung pastol. Ay yung mga tupa. Ito na yung proseso kung saan nakafocus ng Panginoon sa iyo para sa kaluluwang iba. Para sa ibang kaluluwa na nakapaligid sa iyo. Kailangan na ng Panginoon mag-manifest sa iyo. Sabi niya sa 1 Peter, sa may 1 Peter chapter 2. Mula verse 9. Sabi niya, ngunit kayo'y isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bansang pag-aari ng Diyos, upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayoy tinatanggap na ninyo ang kanyang habag. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninira lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang masamang hilig ng katawan at naghimagsik laban sa inyong kaluluwa. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na pinararatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos at sa araw ng kanyang paghuhukom.
Dito po, makita natin na yung kabuuan ng plano ng Diyos. Minsan nalilimitahan natin yung plano ng Diyos. Pag tingnan natin mula Genesis hanggang Revelation, ang plano ng Diyos ay hanapin yung mga tupang, mga naligaw, yung kanyang mga tupa na nasa labas pa. At pagdating sa loob, ito'y kanyang alagaan at proteksyonan. Kung yun yung kabuuan ng plano, makita natin, maging sa Genesis 12, sinabi niya kay Abraham, Abraham, pinili kita, pero dahil sa iyo, maraming bansa ang makakalapit sa akin. Dating sa Matthew 28, bago umakyat si Jesus, sinabi niya, kanina doon sa binasa, sabi niya, ipahayag ninyo sa lahat ng tao, ipangaral ninyo ang kaligtasan, bautismuhan nyo sila, gawin nyo silang disipulo. Pagdating sa Acts, makita natin, pagdating sa mga book of, ang konsepto ng Diyos, mga tao na dapat maligtas. Kaya nga niya, gustong yung kaalaman ay maintindihan at yung kaalaman ay may sa puso upang makita sa ating buhay. At yung susunod kasi, kalimutan mo yung sarili kasi ikaw na ang magre-represent sa Panginoon. Ikaw na yung magpapahayag sa tao patungkol sa Panginoon. Ito na yung pangatlong level ng pagiging Kristiyano. Na ikaw na yung nagpapahayag, ang nire-represent mo na Panginoon, nabubuhay ka para sa Panginoon. Ang Panginoon ang nakikita sa iyo. Ang Panginoon na ang bukang bibig mo. Na kapag kaharap ka ng ibang tao, makikita nila yung kaibahan mo. Mararamdaman nila yung kaibahan mo. Mararamdaman nila yung plano ng Diyos sa kanila kasi naroon ka. Hindi tayo katulad nila. Sabi niya dun sa binasa kanina, pinili kayo yung mga pari ng Panginoon. Pinili niya kayo para magpahayag ng mga kahangang-hangang gawa ng Diyos, ipagmalaki ang Diyos, magbigay kapurihan sa Diyos. Pero pagdating dun, sabi niya, pinapamanid ko, isipin niyo yung sarili niyo na parang dayuhan. Parang manlalakbay lang. Talikuran niyo yung sistema na ginagawa ng sanlibutan at mamuhay kayo ng sistema na ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Na balang araw makikita ng mga tao yung inyong kaibahan at sila rin ay magpupuri sa Panginoon. Ibig sabihin, sila rin ay makakapasok ng tipanan dahil sa inyo. Kaya, mga kapatid, ito yung panguli at dito tayo magwawakas. Pinili ka ng Diyos, binigay niya lahat ng kaalaman na dapat mong malaman upang pagpasok mo sa tipanan, malinaw na ito iyong may pamuhay. At kapag ito iyon ang pinapamuhay, ikaw naman ang sisimulan ng Panginoon para sa ibang nakapaligid sa iyo. Para sila rin maranasan nila yung naranasan mo. Sila rin matanggap nila yung natanggap mo. At yun yung plano ng Panginoon. Mga kapatid, kung ipapahayag lang ng Panginoon sa mga alagad na ang pagkakilala ng tao ay dahil lang sa Kanya, hindi lalago ang Christianity. Mabigat na trabaho yan ng isang tao. Pero kung trabaho ng buong kanyang tupa, ng kanyang kawan, mabilis at maganda ito. Mabilis na mangyayari ang plano ng Panginoon. Kasi yung kakilala ko, hindi nyo kakilala. Yung mga kasama ko, hindi nyo kasama. Kung bilangin ko lang yung mga araw-araw nakakasama ko, nakakarinig sa sinasabi ko, nakakakita sa ginagawa ko. At bibilangin din yung bawat nakakakita at nakakilala sa inyo. At lahat tayo gagalaw na parang galaw ng Panginoon. Alam nyo, napakabilis maligtas ang tao. Kasi yung aral na ating tinanggap ay malinaw na nakikita. Hindi na bababa ang Panginoon. Katunayan, ang number one problema ngayon, paano magbasa ng Biblia? Mismong Kristiyano, nahihirapang magbasa ng Biblia. Paano mong mapapaliwanag dun sa tao na magbasa ng Biblia? Minsan magtuturo ako Pilsian, tatanungin ko lang sino yung unang taong nilikha ng Diyos. Minsan hindi pa rin nila masagot. Ibig sabihin, matagal na nilang nakalimutan ang Biblia. Matagal na nilang hindi naintindihan ang Biblia.
paano pa nilang maintindihan yung salita ng Diyos? Kaya lahat nagsisimula dun sa salita ng Diyos na gumagalaw. Gusto kong gamitin yung konsepto ng Panginoong Yesus. Sabi ng Panginoon, nang pasimula, naroon ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Yung tinatawag na salita ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Yung salita na yun, nagkatawang tao at nabuhay sa lupa. Sabi niya ng 1 John, di ba? Ay, ng John 1:14, tsaka John 1:1. Pagkatapos itong salita na ito ay namuhay kasama natin. Pag tiningnan niyo yung buhay ni Jesus, siya lahat ang tinutukoy ng salita. Siya yung tinutukoy ng Old Testament. Siya yung alay. Siya yung lingkod ng Diyos. Siya yung anak ng Diyos na siyang bumaba sa lupa. Yung lahat ng itinuro niya, ginawa niya. Yung lahat ng pinayag niya dun sa beatitude, dun sa kanyang pangangaral, nakita sa kanya. Kumbaga, naramdaman ng tao na totoo yung salita ng Diyos dahil kay Jesus. Pagkatapos, natapos yung buhay niya, natapos yung gampanin niya, ipinasa niya sa mga alagad. At yung mga alagad, nabuhay na katulad niya. Sa umpisa, may mga loopholes yan. Katulad si Pedro, di ba? Nung nasa isang lugar siya, nakita siya ni Pablo, nakikisama sa mga Intil, kasi nung panahon na yon, tanggap na ng Kristiyano mga Intil, pero nasa panahon pa na may mga iba na hindi tanggap. Nung dumating yung mga Jewish Christians, mga Hebraic Christian, agad niyang iniwanan yung mga pagan Christian, yung mga Hellenistic Christian, tapos sumama siya dun sa natisod si Pablo dun. Nasaktan si Pablo dun. Kinumpronta niya si Pedro. Ito yung salita niya, kung ikaw na nakakaalam ng salita ng Diyos, ay hindi mo may pamuhay, paano mong mapepersa itong mga taong ito na mamuhay sa salita ng Diyos? Yun yung mabigat. Kung ikaw mismo na nakakaalam ng salita ng Diyos, hindi mo masagawa, paano mo mapepersa yung taong gawin yung salita ng Diyos? Kaya, makita natin, napakalaga nung pagiging modelo. Hindi na nagbabasa ng Bible ang mundo. Pero sa oras nararamdaman nila yung salita ng Diyos sa galaw natin, sa kilos natin, sa salita natin, maririnig nila at mararamdaman nila ang salita ng Diyos. Yan ang buong buod ng Book of James. Sinasabi mong may pananampalataya ka. Ipakita mo sa akin yung sinasabi mong pananampalataya at papakita ko sa iyo yung aking mga gawa na bunga ng pananampalataya. Na kapag bubuodin natin yung Book of James na sinasabi niya, ipakita mo yung visible faith, hindi yung invisible faith. Kasi yung sinasabing nananampalataya ko, walang nakakakita dyan. Pero yung galaw mo, na ayon sa konsepto ng tipanan mo sa Panginoon, nararamdaman ng tao yan at malinaw sa tao yan. Kaya mga kapatid, yan yung ating, magtatapos po ko sa ilang tanong. Dumating, paano nating matiyak na tayo'y patay na sa sarili? Yung namatay na tayo sa ating sarili. Ang ibig sabihin, si Jesus na yung buhay sa atin. Meron bang pagkakataon na meron kang sinasuggest at maganda, matuwid, tama, pero ni-reject ka ng mga taong kasama mo? Parang naramdaman mo yung hindi sila pabor dun sa idea mo. Mas pabor sila dun sa pangit na idea o masamang idea o illegal na paraan. Sa oras na, yung oras na yun hindi ka nasaktan, oras na yun naintindihan mo na talagang yun yung kalakaran, pero hindi ka magsasabi na kailanman hindi na ako magsasuggest sa inyo. Ibig sabihin, maaring patay ka na sa sarili. Kasi hindi mo naramdaman eh. Pero kapag dun sa oras na yun, sabi mo, kung ayaw, mag-iwaiwalay na tayo. Medyo buhay pa yung sarili mo, nasaktan eh. Di ba? Nasaktan. May pagkakataon na dumating tayo na gumawa tayo ng mabuti, pero hindi na-appreciate ng mundo. Hindi na na-appreciate. Hindi ka kinuha lang, tapos biglang hindi man lang nagpasalamat. Tapos gumawa ka ng programa, ayaw nilang magsipuntahan.
at tanggap mo yung bagay na yun, hindi ka nasasaktan, maaaring patay ka na sa sarili. Ginagawa mo lang ang lahat ng bagay na yun para sa Panginoon. Kasi pag ginagawa mo yun para sa sarili mo, sigurado masasaktan ka. Gumawa ka ng programa para sa mga tao, tapos nakita mo hindi maganda yung tanggap nila at nasaktan ka, ibig sabihin programa mo yun. Pero pwede yung masaktan ka dahil sa kawalan nila ng pagkaintindi o pagkakataon na maligtas. Doon ka masaktan. Pero yung nasaktan ka dahil na-reject ka o hindi ka. Alam nyo, kung si Kristo nandun sa kanyang sa sarili, umpisa pa lang ng ministry niya, ayawan niya na. Pero kinalimutan niya yung sarili niya. Kinalimutan niya kung sino siya, ang mahalaga lang sa kanya, igawin yung pinapagawa ng Ama sa kanya. Kaya kahit na negatibo na yung approach ng tao, negatibo na yung dating ng tao, nagpapatuloy siya. Hindi matatalo ang kabutihang ginagawa mo sa Panginoon kapag hindi ikaw ang gumagawa nito, kundi yung pananampalataya mo sa Panginoon. Yung tipanan mo sa Panginoon. Kaya ang tipanan ay inaalagaan, ang tipanan ay pinapahalagahan, ginagawa mo to para sa Panginoon. Naalala ko si Samuel, kasi siya ang huling judge, biglang nag-request yung tao, bigyan mo kami ng hari, kasi yung mga anak mo ay hindi na pwedeng maging judge, pangit yung buhay nila. Nasaktan si Samuel, pero hindi siya nasaktan dahil tinatwa siya ng tao. Nasaktan siya kasi pinapalitan ng tao yung sistema ng Diyos sa sistema ng tao. Sabi ng Panginoon kay Samuel, Samuel, huwag kang magdamdam, hindi ikaw ang tinakwil nila. Ako ang itinakwil nila. Ako ang pinagkaitan nila. Bilang tao, minsan hindi natin, kumbaga dalawa yung pagdidisiplinang dapat natin gawin. Una, pagdidisiplina sa ating sarili para patuloy na maging banal, maging tama. Pangalawa, pagdidisiplina sa ating sarili para wag mamuhay na parang tayo ang nagtatrabaho. Kundi, madisiplina natin ang ating sarili na ang Diyos ang nagtatrabaho sa iyo. Ang Diyos ang gumagalaw sa iyo. Kasi pipigilan tayong gumawa magpatuloy. Ang ganda na ng momentum na ginagawa mo pagkatapos biglang meron lang isang nag-reject sa iyo, tapos biglang ayaw mo nang maglingkod sa Panginoon. Nakakalungkot. Hindi mo naman yung ginagawa dahil sa Kanya. Ginagawa natin yun dahil sa Panginoon. Kaya kahit na i-reject ka ng tao, hindi, baliwala. Makita natin yung church history na pinag-aaralan natin. Ipapapatay sila, pero yung pagkamatay nila, gagamitin pa nilang opportunity para makita ng tao na yung Diyos na pinagniniwalaan nila ay Diyos na dapat sampalatayanan. Diyos na hindi dapat takasan. Maging buhay nila, kaya nilang ibigay dun sa Diyos na pinaglilingkuran nila. Kaya sabi ng mga Apostolic Fathers, yung dugo natin ang nagiging punla para magbunga ang bagong henerasyon ng kakristyanuhan. At totoo nga nangyari, mas dumami ang kakristyanuhan habang sila inuusig, habang sila pinapakain sa leon. Bakit? Kasi sa dami ng nanonood at makita nila yung kasiyahan sa muka ng isang taong mamamatay para sa kanyang Panginoon, hindi nila maintindihan. Paano mangyari yun? Mamamatay silang masaya, hindi natatakot, hindi sumisigaw, at handang mamatay para sa kanilang Panginoon. Sino ba tong Panginoon na kanilang pinaglilingkuran? At yun, humihila ng maraming interes hanggang nakikinig, umuusisa hanggang matagpuan nila. Kaya dumami ang kakristyanuhan dahil dun. At yun yung kinalimutan nila ang kanilang sarili, lahat ng gagawin nila para sa kanilang Panginoon. At marami pang bagay na palatandaan, parang symptoms na makapangyarihan pa yung ating sarili. Yung envy, yung minsan sa aming mga pastor, biglang may magte-testimony pastor, ay nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan ako ng bahay at lupa nung membro ko. Kasi may membro siyang mayaman. Okay, binigyan ako ng 4 wheels. Binigay yung bago. Siyempre, yung pastor na nakikinig sa kanya, na nagte-testimony siya, siyempre, paligay mo, isa siya, halos ilang daang pastor yung nakarinig ng testimony niya. Tanong nun, Panginoon, kailan kaya ako? Panginoon, ba't parang siya binigyan? Paano naman ako? Minsan pag ganun,
Isipin mo parang pare-parehas lang naman kami naglilingkod sa Panginoon. Kaya lang, pag iniisip mo na ang Panginoon ang siyang namamahala sa lahat ng galaw mo, ba't ka magtataka? Ba't ka malulungkot? Ba't ka magre-reklamo? Di ba? Kung yan ang tinalaga sa iyo ng Panginoon, i-enjoy mo yan. Isa rin yung palatandaan na patay na sa katawan sa sarili. Kasi pag bigla kang ayoko na muna maglingkod, saka na, pag may sakyan ako, tayo. Naadlangan na naman yung plano ng Panginoon sa iyo. Kasi umiral yung sarili. Napakahirap na kalaban ang sarili, mga kapatid. Kahit kami mga pastor, may pagkakataon iiyak ka. Pag nakita mo yung sitwasyon. Pero pag nakita mo yung ginagawa mo yun para sa Panginoon, lalong lalakas yung loob mo. Tayo tumayo at tayo manalangin. Naging halimbawa natin yung buhay ni Pedro patungkol dun sa kaalamang kanyang nakita na ipinahayag sa kanya ng malinaw. Pero nakita natin yung negatibo na hindi niya naintindihan paano itong gawin at isabuhay. At kalaunan itinuro ni Jesus yung paraan paano mong magawa yung plano ng Diyos. Kalimutan yung sarili na siyang sistema ng mundo, paraan ng mundo. Hindi ko sinasabi nakalimutan natin yung ating pagtatrabaho, yung ating karir, yung ating mga magagandang ginagawa sa ating pamilya. Wala pong masama dyan. Ang mahalaga lang po, i-connecta natin yan para sa kalwalhatian ng Panginoon. At gamitin natin ang bawat oras ng buhay natin na magbigay kaluguran sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Aming Panginoon, salamat sa iyo sapagkat minsan pa kami ang iyong kawan na pinili na siyang inilagay sa napakagandang tipanan na kung saan lahat ng mabuting bagay na kaya naming isipin ay iyong kayang ibigay ayon sa iyong pamantayan. Salamat Panginoon sapagkat meron kaming Panginoon na kailanman hindi nagkukulang sa kanyang mga pangako. Panginoon, nandang tumulong sa amin anumang sitwasyon meron kami at kayang magbigay ng kapanatagan sa amin kahit na merong kahirapan, kahit merong problema, kahit merong mga kalagayan na hindi namin inaasahan. Panginoon, kaya mo kaming pasayahin. Lalo nang higit, Panginoon, kung yung kalagayan ay pawang maganda at pawang maayos, lalo ka naming mabibigyan ng kaluguran at kapurihan sapagkat hindi yung okasyon o sitwasyon ng dahilan kaya kami nagpapasalamat sa iyo, kundi dahil sa ikaw ang aming Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat tunay kang mabuti. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lumakad ayon sa nais mo. Lahat ng katuruan na nais mong aming malaman, Panginoon, patuloy mong idagdag sa iyong mga anak, sa iyong kawan. Patuloy mong bigyan ng kakayahan na mahalin namin ang pamumuhay sa tipanan ito. Pamumuhay sa pakikipagtipan sa iyo. Pakamahalin namin, Panginoon, ang sambahin ka sa lahat ng oras ng aming buhay. Unahin ka, isuko sa iyo, Panginoon, yung lahat ng aming mga pangarap at hayaan mong ikaw ang dahilan kaya kami nabubuhay. Higit sa lahat, idinadalangin namin, gamitin mo ang buhay namin sa mga taong nakapaligid sa amin. Kung kami ay nagiging naghahari minsan ng aming sarili, Panginoon, tulungan nyo kaming makabawi. Tulungan nyo kaming makabalik, Panginoon, na ikaw ang makita sa amin. Tulungan nyo kami, Panginoon, na samantalahin ang bawat pagkakataon paanong maipahayag ang iyong karakter sa gitna ng mga taong narito na siyang magdadala sa kanila upang humanga sa inyo at upang sumamba sa iyo, Panginoon. Panginoon, anumang kalwalhatian, nakapurihan, na ibinibigay sa amin, Panginoon, lahat ng yun inaalay namin sa iyong paanan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mamuhay, na may pagpapasakop sa kabuuan ng iyong tipanan. Salamat sa iyo po namin dinadalangin ang mga anak mo na narito, ang pagpapala sa aming pamilya, ang pagbibigay ng kabutihan, pagbibigay ng kapayapaan at kalakasan, kagalingan sa mga karamdaman, at higit sa lahat, kasiyahan sa lahat ng sitwasyon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng ito ng may pasalamat at papuri sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.